Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Miyembro sa KBP, kapisana ng mga broadcaster sa Pilipinas, BBS DWLB, oras ngunyan, 29 minutos. Makalis na po ang alas 10 ng pagkaaga. Papitik-pitik lang sa BBS! Mga tugang marahay na aga po sa satuyang mga parantabay. Good morning, Pilipinas, marahay na aga po. Sa probinsya ng Camarines Sur, ang pinaka-paborito kong probinsya, pinakamagayon sa Bicol Region. Good morning, marahay na aga po mga tugang. Yaon dyan sa Engineering Department, kaya ba nanta dyan, Sir Pastor Serge Marmol, yaon man si Sir Stephen Pabis, asin man si Chief Engineer Ariel Camarote. Marahay na aga po sa satuyang mga parantabay. Kumusta ka mo? Ano man po ang sa inyong pinagigibungon yan? Mag-iribanan kita digdi po sa laogkan na programa. Pero bago yan, bago kita magpungkan na sa tuyong trabaho, siyempre, kaibanan ta po ang mahal na Diyos sa pagkaaga, sa pagpuunkan sa tuyong trabaho, kaya uya po ang sa tuyong daily bread ngunya na pagkaaga. Ang sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, Aklat ng Mateo 16:24. Pero yanan sa tuyang deliberate ngunya na pagkaaga. Good morning po mga tugang, marahay na aga, pwede na nindong ipadaraan sa inyong mga message, sa inyong pong mga greetings, pagbati, and siyempre komentaryo asin man sumbong. So kabusyan na mga tugang, nadigdi po sa laogan na sa tuyang programa, sa tuya po yan natatawanin na atensyon. Pwede na po duman sa mga kababayan pwede na nindong puon-puonan ang pagpaabot po nina mga impormasyon na mga tugang niya na pagkaaga. Paabutan taninda, good morning. Mga tugangan sa tuyang mga parantabay, si Mama Maria Riba Basar, good morning. Kay Mama Lydia Rodrigo, marhay na aga po. Kay Sir na John Lloyd Santos, good morning mga tugang. And siyempre, pinapaabutan tama ni na marahay na aga si Sir na Cesar Manaog Ramos, marahay na aga po. Kay Nelly Dilima Balyadulid, dyan po sa partikan na Rinconada, marahay na aga po tabi sa imo. Kay Sir na Arnel Malaga, marahay na aga po sa imo. Partner, masulahon. ining sadit na yilo. mainit pala ni mainit pala. Una ko wayo mainit pala. Pambira. Pero mga tugang duman sa mga kababayan sige na po, ipadara na po nindoan na sa ido po mga tugang na mga reaksyon asin siyempre sa ido pong mga pagbati na yan pupunan na basahon sa ido pong mga pagbati. Pero mga tugang duman po sa mga kababayan na padagos pong nag-aantabay digdi po sa laogkan na programa, digdi po sa tuya mga tugang, nangangapudan nyo niya na iniyo pong si Congressman El Rebilla Forte kan party list mga tugang. Ano po,
sa mga party list na kung saan digdi po ang pangapunan ni Congressman Villafuerte, duman po sa mga banta kanda alsa eleksyon na totoo. So digdi iniyo po pinagmamadali ni ang mga regalusyon kani ni Congressman Elry Villafuerte. Nangangapudan po si National Unity Party President sin Congressman Elry Villafuerte sa Kongreso na tulos na ipasar po ining prosepuesto na mag-re-regulate sa mga artificial intelligence iniyo pong IA technology bago ang 2025 midterm election. Ano po? So, ang pangapudan ni Congressman Elry Villafuerte pinagpaluwas po the warning by DICT Secretary Ivan Jan at the threats that deepfakes and generative all tools push to the electoral process should prompt us legislators and both the House of Representatives and the Senate to write new legislation regulating the use of all the use of IA technology this third and the regular session of the 19th Congress. Sabi po yan ni Congressman Elry Villafuerte. Sa Malacanang Insider program, sinabi po ni Oy na digdi po naglalala na scam-demic sa Pilipinas asin nagsiserbi nin banta ang paggamit kan pinagaapod na deepfakes asin na generative AI tools sa eleksyon digdi po sa Pilipinas. Mga tugang, isinampa po ni Congressman Villafuerte, siya po ang author kan House Bill 10567 na kung saan iniyo po mataunin na padusa sa mga producers asin na distributors kan deepfake audio visual o audiovisual materials na kung saan digdi po mga tugang sinda and ma-proseso na isa publiko ang mga ini asin na deepfake o IA alterated ana padusa pong multa kay ni duman sa mga kababayan ta na nagaantabay 2 milyones pesos sagkod ng 5 milyones pesos ana multa kani. Basado po sa Presidential Communication Office PCO, iniyo pong pinagaapod na deepfake saro na klase nin technology tool kung saan digdi mga tugang pinapaluwas na totoo ang sarong bagay nagibo-gibo lang gamit ang boses o imahe kan totoong individual. Kadakol po kayan, ngunyan, naggagaramit ni na mga piki, mga piki na mga boses. Pagkatapos, ipapahiling partner itong retrato na kana sarong politiko. Ipapahiling ang retrato kan sarong politiko na iyong nagtataram alagad bako man palan. So piki mga tugang. So iyan ngunya na panahon ka na eleksyon kadakol kaya na mga tugang nagigibo urog na ito pong mga disganado disganado na mga politiko mga tugang tangani isa na napatubudon ninda ito pong mga tao nagaramit sinda nin picking busis pagkatapos ipapaluwas itong retrato
kana sarong politiko na ang paguna mo iyo po ang nagtataram. Video kana sarong politiko na ang paguna mo iyo ang nagtataram. Ito pala bako man. So sarong klase ni na pangraraot mga tugang sa partibismo kana politiko. Tangani isa na mapabagsak kan iba na mga desperate na, mga desperado na mga politiko ang sindang mga kalaban. Urog na kung mayo sinda nin makukuha ang issue laban digdi. Asin na nangurog na kung ini po mga tugang ana dalagan na nahihiling ninda na grabe ana mga programa na itinutulod ka na sarong politiko so an solamente nagigibunin da iniyo pong deepfake mga tugang sa paagi kadtong mga IA na kung saan digdi po minaraot ka na sarong individual. So iyan igwa po yan na multa basado po sa House Bill na isinampa ni Congressman El Villafuerte. Ang multa kayan 2 million sagod ng 5 million pesos. Kaya kamong mga IA, mga tugang, urog na itong mga nagpapagamit sa politiko na kung saan binibidyoan sarong personalidad alagad peke ang busis. Ang busis baga na papakaray lang yan na mga tugang naaarog lang baga yan na ngunyan baga grabe na ang technology. Ano po? So anda sarong busis kanda sarong persona pwedeng maarog sa paagi na mga makabagong mga teknolohiya. So isinampa ni Congressman El Villafuerte iniyo pong House Bill 10567 kanda Hulyo bilang suporta sa presupuesto ni Commission on Election COMELEC Chairman na si George Erwin Garcia na ipinagpapangalad ang paggamit po kana AI as in the deepfake technology sa papaabuton na eleksyon sa masunod na taon. Suportado man kanda kongresista ang presupuesto ni Garcia na idiskwalipika o sampaanin na mga election offense case ana mga kandidato mga tugang na magamit kaniyo pong pinag-aapod na AI o ito pong mga pinag-aapod na deepfake technology. So madalion lang po 'yan. Ang mga IT niya to, mga eksperto 'yan pag-abot po sa pagkakaigwanin na pag-arog nin mga picking mga buses. Mga eksperto 'yan. So digdi po mga tugang ang sabi ni Congressman El Rey, I agree with the Chairman Garcia that the use of deepfake technology with malicious intent would subvert the very purpose of campaigns, which is for the electorate to have enough time to know full contenders sufficiently and truthfully so our voters can make informed choices came election day. Sabi po yan ni Congressman El Rey Villafuerte. So siguro panahon na tanganing digdi po mga tugang magsagibo niya information dissemination campaign. Ana grupo kan COMELEC, ana grupo po kan DICT Secretary na digdi po tanganing iniyo po mauruntok sa paagi kan pagsasabi po mga tugang na igwa po nin magkakadigong dakulang pinalidad sa mga ini. So dapat digdi ang monitoring na kana DICT alertado ang monitoring sa mga arog po kani. Ngunyan po nagluluwas na kadakol nakakahira kanda mga politiko mga tugang na iyo po ang nagiging biktima kana mga ini. Mala nga nita saro dyan sa mga nabiktima na mga tugang
and sa tuya pong congressman, digdi po sa party mismo kanda second district kanda probinsya kan Camarines Sur, and sa paagi kanda paggibo partner nin mga piki ining mga deepfake partner maging si President Bongbong Marcos na biktima baga kani itong pinahiling na ngayon nagchuchungki na bako man ngani mga tugang si President Bongbong Marcos po. So dapat digdi maging alertado and DICT sa pag-monitor kan mga arog po kani kung taano ta nakakalusot iniyo pong mga piki na ini na mga impormasyon na mga tugang na may video pa. Po? So dapat dyan anapot yan, paano nakakalusot? Paano nakakalusot ang mga arog kani samantalang igwana kita na rehistrado na itong sa tuyang mga SIM card. Partner? Iyan baga na ilulusot ninda yan sa mga Facebook ninda. Paano yan nakakalusot? So, gusto sabihin useless, mayo man lang ning kamugtakan. Ito pong pagpaparehistro ta kaniyo pong sa tuyang mga SIM card mga tugang ta nakakalusot pa ang mga araw kayan. Maggibo kanin Facebook mga tugang so pag sa mga cellphone kung mayo ka afuera kan computer ta sa computer kuyan pero sa computer matitrace mo man giraray an SIM card maski mayo yan yung SIM card tapag kinaagan na pangaran mo so nakakaagyanan pa nga afuera na lang kung iba kung ibang pangaran ang ikaag so dahil mo yan na matitrace kung mag-imbento nin ibang pangaran sa bagay tama sa computer kaya dahil nagagamit ng SIM card iyo baga partner dahil nagagamit ng SIM card. So, pwedeng mga gigibo kan mga pinag-aapod niya itong deepfake mga tugang, computer ang pinagagamit ninda. So, digdi, paano matitrace iyan? So, igwanin mga paagi kayan, nag-aaram kayan, itong mga expert po sa paagi kan mga IT, kan city mga tugang sinda mismo nag-aaram sinda kung paano ninda madidetek yan kita dito yan makayang i-detect kung sa erisa yan pag computer na lalong-lalo na cellphone ang gamit ta so grupo ninda igwa po kayan so may mga expert sinda kaya na mga IT iyan kayang mag-detect kung si isay sa inhali, sa inalugar, send nasambit na ng mga deepfake na iyan na mga tugang. So sinda lang ang nakakaaram kayan. Pwedeng datin magibo, tabako man kitang mga eksperto, pero sinda igwanin kakayahan ka iyan na mga tugang. So dapat digdi yaon anda monitoring higut ang pagmonitor kada grupo kaniyo pong yaon sa partibismo kanasambit ng departamento. And pag nahiling ninda pag naglusot ipinus na pwede ninda yan na mga tugang na i-delete sinda na mismo ma-delete yan tanganing day na mag-circular sa iba pa si mga nabibiktima kawawa man po mga tugang napapagbintangan and nararaot mga tugang nagagaba ang kredibilidad so ini saro ining klase ni na pangluluko and pangdadaya para po dumanda sa mga nagmamauot na mga kandidato sabi ta na nga niya maging ang presidente kan Republika kan Pilipinas nabiktima kani mga tugang nabiktima kani maringani ta igwa po ni mga maringani mga tugang ta naklaro tulos maging kan DILG pagkatapos naklaro kan ibang mga politiko na bako ito na presidente isipon mo yan
presidente ng presidente, nabibiktima pa mga tugang kaniyo pong mga deepfake na ini. Kaya napapanahon siguro, tama yan. Ano po? And siguro, dahil na po pagparpalo yun, tama gayon ini yung katuyuhan ni Congressman na El Rey and mapamulta nin 2 to 5 million pesos na nasambit ng mga suspect kung madadakop tulos ka na mga autoridad. Ano po? Kuya Baga, kaya yan kang kaniyo pong cybercrime unit, kaya yan mga eksperto sinda. So, pahigoton lang ang kampanya na tanganing mapurpundo na nasambit ng bagay. So, ang kongresista, mga congressman ta, ang mga senador ta, siguro panahon ini na day pagparaabalahon ini yung pong bill na ini. Para man isa sa inda, para po duman sa mga politiko, ano po, na nagmamauot na mag-survey and lalong-lalo na duman sa mga may magayon na mga record po na ginagaba, dinadanyaran, tamayo ni na daklag sa indang issue, mga tugang. So iyan na nangyayari. Ano po? Pero ito pong pahayag kasubago, itong pahayag kasubago mga tugang ni Kapitan Panganiban ay totoong hali po ito kay Kapitan Panganiban. Totoong hali po ito and totoong busis niya po ito na sinasabi na ambugon, sinasabing ambugon, subuot iniyo po si Mayor Nelson Legasyon kana siyudad kana Naga. Ki Mayor Nelson Legasyon man kaya, kung nagaantabay si Mayor Nelson Legasyon, sala po kaya Mayor, na digdi po pinaapod mo patapos tinabuga mo. Tinabuga mo. Sabihan mo bagang ngaya puti kun ambugon ka. Ano po? Dahil na ngayon mababago ang kuyan mo, garo ngayon nag-iba ka na. Ang sarong tao kaya Mayor, kung ika-abogado ka po baga, ang sarong tao may diretso na magpili kung sisay ang sa iyang susuportaran. May diretso ang sarong tao na magpahayag kan sa iyang suporta kung sisay man ang gusto niya. Iyan diretso po yan kanda sarong tao. Now, ngunyan, kung gusto mong makuha ang suporta ni Kapitan Panganiban, dapat kinaulay mo nin tultul na bako itong sasabihan mong ambugon. Dapat naging humildi ka sana. Dapat naging professional ka po. Duman, honorable kita, yaong kita sa opisina. Dahil dapat kita nagkukurahaw. Tan opisina mo, dapat iyan, sagrado po yan. Sagrado. Sa imong opisina kan alkalde. Dapat sagrado po dyan. Ano man nabubutasan mo nin pahayag dyan, dapat po mga tugang, mayo nin paman. Dahil ka dapat magmuda dyan. Tagaro mo man lang binababoy ken sa imong opisina. So, bawal po yan. Aram mo po yan, tabi Mayor. So, dapat duman, nagpakumbaba ka. Respeto kay Kapitana ng antig kap pakiulay, baka pwede pa. Pwede pa na mahilot-hilot. Kundi kung araw kayan, may paninindugan si Kapitana, iyo na si paninindugan niya, imahiyo ka na magiginibo kayan, tayo na yan. Ang sarong tao, importante ang kredibilidad. Importante po yan na dapat may paninindugan ka. So, iyan ang paninindugan ni Kapitana. Mahiyo na kita magiginibo kayan. Maski pa ang gibon mo kayan. Iyo na yan ang paninindugan ni Kapitana. Dai mo na po yan na mababago. Kung gusto mo, di luway-luwayan mo, di kada aldaw, pero may mong kukumustahon si Kapitana. Kung kaya pa nga babago ko, di sa
tuno kan mga pahayag ni Kapitana, dai na po mababago. Talagang may paninindugan na siya. Iyo na yan. Nakakommit na, may commitment na kayang binagbutasan si Kapitana. And sa pagiling niya, bilang sarong leader, maski nga ni bakong leader, mga tugang, kita baga, mga tugang, ang sarong tao, mas importante sa to ang kredibilidad. Tanganing paniwalaan kita kanda tao. Takon na mayo kanin na paninindugan, mayo kanin kredibilidad sa laog ka na sa imo nga sadiri, ipano ka, papaniwalaan ka na tao. Lalong-lalo na kung ika-politiko, umala, inanggutan mo, sinabihan mo nin na putikon, ambugon, o di, mas lalong binalikan ka ni Kapitana, mas ambugong ka da, sabi ni Kapitana. Saka kung may obligasyon, may obligasyon mga tugang, day paglingawan. Kung napapaglingaw ka, kanda obligasyon. Digdi pati, dawit digdi, damay digdi, mayor, bako ka man lang, damay digdi, ang gabus na mga local official, sa obligasyon, sa pamilya Panganiban, sa pamilya ni Kapitan. Nakasalalay digdi, naga, so, si isen mga official kan naga, na dapat iyo ang mag-asikaso. Bako ka man lang, nadamay mo, ninuli po kan na arog po kayan, na sistema. O masabi yan na si Kapitana, nagpaparautang ngayon, kuya niya, bako na lang si Kapitana, bako na lang si Kapitana, si pamilya kayan. Makasupog po baga, iniyo po nga nangyari, kamo pangani dapat, nagngangayo-ngayo, ang nakikiulay, kamo pa mayor, ang dapat suyo sa pamilya Panganiban, imbis na anggutan mo, dapat sinusuyo ninduta, igwa kamo nin obligasyon. Digdi po sa pamilya Panganiban. May obligasyon kamo kinakay po nindong bayadan itong daga na pagsasadiri kani na ginamit po dyan sa sanitary landfill. Makasupog po baga na permitang binabalangibog ang naga igwa na ngayanin na sadiring apunanin basura, may sanitary landfill yaon nga sa barangay kan San Isidro, digdi po sa laog kan syudad kan naga. Ito pala sige kita nin orgulyo kayan, si satuya pala na obligasyon sa pamilya, may kad sadiri kan daga, daita pa man pala na nababayadan, may utang palan kita dyan na dapat asikasuhun. May obligasyon palan kita na dapat asikasuhun na pinaglilingawan ta. Halawig na pong panahon, perang taon na, and sanitary landfill. 10 taon na garo yan. 10 taon and sanitary landfill iyan po baga mga tugang sa pagpuon ni Mayor, patapos na naman, taon na nakakaliis. Dahil mo pagsabiyon, baka sabiyon ta na naman, obligasyon nga dyan, nag-utang nga kaya, mga tugang itong previous administration. Baka arog na naman kaya na paliwanag ta, previous administration nga, may utang, may obligasyon. Dahil po, taan nanginginabang, naga partner, kandaga, so kung ang naga nanginginabang kan na daga, obligasyon kadtong presenting administrasyon na kung igwaman nin utang na dapat bayadan duman sa may pagrurugaring kan daga, taan nanginginabang po ang lokal na gobyerno kan naga and ang intirong Naga City, so obligasyon mo po na bayadan yan. Bilang ikanangon yan,
an caretaker kan naga, ikana an ama kan naga. So obligasyon mo po yan na si mga pagkakautang duman sa mga private person asin sa iba pang mga lending institution na ika po magbayad kayan. Iyo mga partner, kaipuan mo na yan bayadan eh. Ano po, ito, mahayo naman to sa puder. Alangan man na an magbayad ka to, private pa partner, mayo naman sa puder. So ika, tayaong ka na sa puder, ika na an caretaker ka naga, ika na an ama ka naga, obligasyon mo na po yan, tabi mayor, na bayadan, anda pagkakautang ka naga. So dapat, digdi mga tugang, makisuyo nga ni dapat pakiulayan na kaniyo pong alkalde na siyudad Canaga. Kaya kita naapod kita kung minsan mga tugang day kita maanggot kung igwa man nagaapod sa satuya nind maraot sa partibismo kan satuya mga kababayan. Ano po? Tayaon man lang sa satuya ang kapabayaan, kita man lang ang nagigibunin na kapabayaan sala kaya kita natutuyawan kana sa tuya pong mga kababayan, kan sa tuyang mga constituentes. Pagkatapos maanggot ka mo, paano mo makukuha ang suporta kana sarong individual kung dai mo siya pinagre-respeto? Importante po mga tugang sa sarong politiko, sa sarong nagkakandidato, ang respeto sa tao. Iyo baga, importante yun po yan, mga tugang. Ano po? So ikabilang saro ka nga politiko, saro ka nga servidor ka na banwaan, maging ehemplo ka, nin karahayan. Lalong-lalo na pag-abot po sa pag-uugali. So dahil mo ipahiling, na sala, dahil mo ipahiling, itong dahil dapat, na pag-uugali, makanos na pag-uugali. Ang sabihan mong ambugon sa laog mismo ka na sa imong opisina, sarong opisyal ka na barangay, ay iyan saro po yan, nakasalan. Sarong kasalan, sala po yan. Mayo ni na magugusto kayan, sabihan mo kung ambugon ka, o di sinabihan ka, sisay talaga ang ambugon. Sinabihan kang ambugon. Kaniyo po ni Kapitana. So, maraot po yan. Dahil mo gibuhon sa kapwa, ana sala. Ano po? Dapat official ka, ikan maging pangarugan. Kung minsan kaya, nadadara kita ka na puder. Ano po? And nagiging kuyan na po, kung minsan na mga tugang, ninhuli ka na problema. Ano po? Kita na mga leader nagpapadara sa problema. Arog na lang kayan. Digdi po, aram ni Mayor na maluya ang dalagan niya sa luwas ka na siyudad ka na naga. Anda pag-akseptar kan sa iyang kandidatura. Ano po, aram kan alkalde ka na siyudad ka na naga. Nadadara siya, anda sa iyang isip, mga tugang, napapaglingaw kung minsan si Mayor, nakakapagbutas nin sala ng tataramon. Nakakapagbutas. Makanuson po yan. Kuno og kurunta, dai nababagay yan sa sarong honorabli. Mabutas ka nin napayag. Maray sa napati kung solo. Maski pa yan solo, iyaon si presensya kan mga kapitan nakadangog, lalo na si ibang mga kapitan na kontra sa imo, mas lalong maninindugan to, dahil mo na makukuha talaga ang suporta kadto. Kasi pag iribaninda na nanindugan na habo sa imo, ipinasupog mo, pinasupog mo. Pag ang sabi ni Kapitana, kami sinasabi mi lang po kung ano si pahayag ni Kapitana. So, kung nag-aantabay po ana alkalde ka na siyudad Canaga, barabagon mo po sa imong
ugali, ang sa imo nga attitude, urog na nga nagkakampanya ka na po, nagngangayo-ngayo ka na, ano po, sa mga constituentes kan Naga and 3rd District kan na probinsya kan Camarines Sur. And hilingon mo, magsain man mga tugang, sabiyon ta, ano po, ini sinasabi mi ang totoo, si Mayor Nelson Ligacion na mga tugang, harus dai nakakakua, ano, ninda mga incumbent na mga opisyal, mga alkalde na masuporta po sa iyang kandidatura. Ano po, maski itong mga yaon sa opposition na mga alkalde, mga tugang, magdyan ka, and bako lang survey, haputon mo mga tugang kung sisay ang sinusuportaran. Bako po si Mayor Nelson Ligacion, habo ninda ki Mayor Nelson Ligacion. Tano, gustong sabihin, pag habo sa imo mayor, may diferensya ka. Ano? May diferensya na nahiling sa imo. Mga nakatukaw na mga incumbent ngunyan. Kaya iligon mo mga tugang, ang mga incumbent sa 3rd District kan probinsya kan Camarines Sur, kaalyado man yan o bako, ano, nasa administrasyon man o nasa opposition na mga tugang, mayo po ni nagsusuporta. Dahil nakakakuha ang suporta si Mayor Nelson Ligacion. Ano po? Dahil nakakakuha, may nahihiling po ninda bakong maray. May nahihiling. May nahihiling po nin diferensya sa iya. So iyan na nahihiling ta. Digdi po kay Mayor Nelson Ligacion. Ngunyan, nagsasabi ka Mayor na ngaya, ini yung si BP, mag-iba ka na ngaya sa kapitan, ta si BP ngaya, nagkaulay na ngaya kami, susuportaran ngaya ko ni BP. Isa'y nagsasabi sa Indo, nin totoo, si BP o ika, isa'y, ako naghahapot, ano to, si isa'y nag-aambog sa Indo, tan sabi ni kapitana, ambugon ka, si isa'y nag-aambog sa Indo, ano po, isa'y nagsasabi nin totoo, ikaw si BP, ang sabi ni BP, daida masuporta sa imo, and kaulayon mo da si Gabi, ano po, daida siya masuporta, daida ma-endorsar. So, si isa'y nagsasabi nin totoo, si isa'y nag-aambog sa Indong Duwa, masakit po ni, sinabihan ka na pati ni kapitan, na ambugon ka, pagkatapos naghapot kami, isa'y nag-aambog sa Indo ni BP, Lini Robredo. Ika, o si BP Robredo. Simbaga na nindong duwa yan, ta kamo man lang garo ang nag-uulay, sabi nindo, nagkaulay na kamo, simbaga daw kung isa'y ang nag-aambog sa Indong Duwa. Pero, mga tugang, kunong tagunan linya kan sa tuyong mga pagiriba sa luwas. BBS, Basta Bareta, sigurado. Pasadaan ta daw ang linya magali kay Sir Ed Saliba. Ed, marahay na aga kamen. Ed. Apod ka giraray, Ed. Naputol si line mo. Pero, mga tugang, paragos-dagos kita digdi po sa laog na programa. Mga tugang, si Mayor Nelson Ligacion, sige anda sabi baga, ako nihilingon mo, sige ang sabi na in-endorse na siya ni Lini. Pero, kung nihilingon mo, mga tugang, si Lini Robredo, sige man na paimutik, sige man paimutik, inihiling kaya ni Lini, na kung i-endorse ko ngayon niyo, nagluluwas ngayon na sa survey, kulilat, o baka ngayon madanyaran pa ko, baka ngayon makadamay pa ko, kaya digdi, itong sinasabi na ngayon, pwedeng magkaigwa, pwedeng magkaigwa, named reshuffling, pagbabago sa party mismo kan madalagan sa 3rd District between Lini Robredo and Ligacion, bakong arayo iyan sa katotohanan na mga tugang. Na ang magdalagan, iyo po si Lini Robredo. And si Nelson Ligacion, iyo po giraray
ana magkandidato bilang alkalde ka na siyudad Canaga. Kung ang babasihan mo, iyo ana survey. Kaya baga, digdi mga tugang, kung ako kay Mayor Nelson Ligacion, digdi na lang talaga ako sa Naga. Labanan mo na si BP Lini kung kaya mo nga labanan. Ano po? Dahil man nakakasabi nin hayagayagan, ini yung si BP Lini Robredo na ikana talaga na susuportaran niya. Dahil man nakakasabi, so labanan mo na. Ano po? Digdi sa laog ka na siyudad ka na Naga. Kamu nang duwaan na maglaban. Inot nga tig, digdi, day kuman na kukua, na tultul, na pronouncement mo, day kuman nakakaputan, sa imong sinseridad. Sabihan mo, total nga tig, day kuman nakakaputan, sa imong sinseridad, na tatabangan mo ako sa parte kan na 3rd district kan na probinsya kan Camarines Sur, di kita nang duwaan maglaban. Kamo nang duwa inot na inot, digdig ko na proyektuan na pag-uurulayan na si isa-isa indong duwa. An igwanin pagmamalaki. Digdi po sa laog ka na siyudad ka na Naga. Kung popular si Lini, popular ka man garo digdi sa laog ka na siyudad ka na Naga. Di ka mong duwaan na magtaktakan sa panahon na ka na eleksyon. Kung ana ambisyonon mo, iyo mismo anda 3rd district ka na probinsya kan Camarines Sur, harayo ka na po sa imong kalaban, harayo ng marayan sa imong kalaban. Sa survey po, nababayaan ka na. And mismong ika makakapagsabi na ana mga incumbent na mga nakatukaw na mga alkalde ngunyan, opposition man o nasa administrasyon, dai po nag-i-endorso. Abong mag-iba sa imo. So, abong mag-iba sa imo. Ano po yan na, paano mo po yan na makukuha, ang suporta, kan mga banwaan, kung mismo, mga alkalde nga ni, na nakatukaw, opposition man, o yaon sa administrasyon, habo po na mag-iba sa imo, habo na mag-endorso sa imong kandidatura bilang congressman kan 3rd district. So, may problema. May problema ka po. And ano ang problemang iyan? Ika po ang nakakaaram. Ika po ang nakakaaram ka na problemang iyan. Mas masisimbag mo po ang problemang iyan kung tabo ka po na ibanan kan mga incumbent na mga mayor nasa oposisyon o maging nasa administrasyon. Ika lang po ang makakasimbag kayan. And ang simbag kayan, aram mo na po. Aram mo na kung ano ang simbag kayan. Kaya dai ka na po magparapipirit pa. Inot na inot an sa imong pinagmamalaki na sinasabi mo na ngaya inendorso ka na, nagkaulay na kamo ni BP Lini. Si BP Lini po, pag nagtataram, ang pinakauri bagang inendorso si Magtuto, o so gustong sabihin, mayo po nin kasiguruhan, iyan sinasabi mo. Mayo nin kasiguruhan, and iwawalat ka po, iwawalat ka sa kangkungan kayan ni BP Lini. Iba po ang sinasabi mong pag-uurulay nindo sa nangyayaring unyan pag nagtataram si BP Lini. Bueno, mga tugang balikan ta daw si Sir Ed Saliba. Ed, kamen. Okay, si Jurnel, salamat. Maray na pagkaga sa gabos na paraan tabay. Makakaulit sa tabi, Sir Jurnel, si OIC Chief of Police, Police Major Ryan Bagasala, Kanragay, pakasubang ginagkaigwan ng shooting incident duman sa Banwaan ng Ragay. Aramon takisir kung kumusta na si nangyaring follow-up ninda duman sa nangyaring baraduilan tabi, Sir Jonel. Sir, on the air ka na po sa programang Basta Barita, sigurado ni Jonel Coba. Papitik-pitik lang, papitik-pitik. Papitik-pitik lang. Kumusta tabi, sir, si nangyaring shooting incident niya sa Banwaan ng Ragay, tabi, sir? So,
Tagawas kong nagdadangog. So, good morning po. Tagawas na lang. So, until now po, we are still conducting po ng investigation. Kasi po, as of now po, sila nag-deliver pa rin po yung ating suspect doon nga po sa pangyayaring shooting incident na nangyari po sa barangay Aper Omon. Dito po sa municipality ng Ragay. Ilan po, sir, si patay? Yung isa po, sir, yung isa po ang upon arrival po doon sa hospital, kasi nadala pa naman yun. So, but according sa ating physician, dito na-arrival na po yung isa. Yung isa naman po, may damage lang, may sugat po dito sa parting ulo. So, kaya po, ilabas naman po agad yung gabi. Anong pangalan po, sir, yung namatay? Ano po? Anong pangalan yung namatay? At taga saan? Yung namatay is, ito po si Arnel Pinyoso Isolina. Tapos yung nadaplisan po, sir? Ito po nadapitan is si Domingo Indaya. Ano po ito? May mga asawa na o binata? Bali po ito pong dalawa, bali po may mga asawa. Ito pong yung namatay, may live-in partner nga po. Yung nga po nakatira sa barangay Aper Omon. And then yung may naman po, yung wounded lang, may asawa na rin, may asawa din po. And same po, nakatira po sila doon sa isang lugar. Ito, sir. Ipasa kita po, sir, kay Junel Coba sa programang Pitik-Pitik lamang para may mga katanungan siguro si Sir Junel. Agwahid na po, Sir Junel. Okay, Sir Ryan, good morning po tabi, sir. Hello, sir. Hello, Sir Coba, sir. Good morning po. Sir Ryan, inot na inot, utronda po. Anong oras po tabi nangyari si insidente tabi, sir? Bali po, ang time of incident niya po is 8. Kasubangin po, alas 8 ng Banggi, August 11, 2024. And then, na-report po ito sa amin mga 9:20 na po. Na-report po dito sa police station. Medyo po kasi may kalayuan ng lugar, considering na ito po may more or less 22 kilometers from the police station. Saan po nangyari, sir, ang insidente? Sila po? Saan po nangyari ang insidente? Doon po sa Zone 2, Barangay Aper Omon. Dito po sa municipality po ng Ragay. Opo. Sir, si isay po itong mga biktima po tabi, sir, pakiutro tabi? Itong victim, ito pong sabi nga nung attending physician, yung detail arrival po, ito pong si Arnel Pinyoso Isolina. And then yung wounded po, ito po si Domingo Indaya Ibino. Opo. Unsuspect tabi, sir, si Isay? Ang suspect po, until now po, still we are conducting investigation to determine para po malaman po natin kung sino po talaga yung may kagawan ng pangyayari. So dahil pa po niya to bistado ang suspect? Dito, yun na nga po. Actually, kagagaling pa lang po namin doon sa area. Ito nga po, kararating pa lang namin dito sa station na nagkagat po kami ng follow-up. Opo. Sir Ryan, ano ang sailing nindo ang motive kan pagbabadil po digdi sa mga biktima po tabi, sir? So, ang nailing motive posible po maglaw po naman sa pwede po sa aming initial investigation. So, masabi po namin sa ngayon is yung mapasok po siya doon sa all grades po na sinasabi. Yun pa lang po ang nakikita namin sa ngayon na posibleng motibo. So haloy ng iriwal o day pagkakaintindihan between suspect and kan biktima? Sa suspect po, so wala pa naman po kaming suspect. Wala pa naman po kaming suspect. So yun po, ang po namin ngayon. But still, tinututukan naman po namin ito. Oo. Ang inangalas mi lang po ang sabi sa report haloy ng day pagkakaintindihan pwedeng motibo ka na suspect sa biktima. Pero yan ang nakikita mo po namin ngayon kasi wala naman ibang mayo man po ibang dahilan
Mayo sa po iniwan sa daga ngayon, for example, mayo man po, or sa ano pang bagay. So may possibility po, duman man lang po hindi talaga malaot. Oh, di gusto sabihin, bistado tanaan suspect. So, kasi po duman sa pamilya, previously daw po may mga nakaiwal po ini. But sabi ko nga, we are still conducting investigation pa rin po. Para So, igwa na kitang person of interest. So, probability po. Opo. Opo, oo. So, may person of interest na kita. So, sa tantiyan nindo, itong sinasabi niya itong person of interest, yaon pa sa banwaan kan ragay ngunyan o nakaluwas na po? So, sabi ko nga sir, kanina po, kasi po, kasi nga po doon sa investigation, and ngayon nga po pag-follow up namin. So, ang contours talaga is wala daw po nakakita, wala daw po nakakita. So, kaya siguro, yung nasabi mo kung suspect yung sanasabi po natin possible person of interest. So, siguro po, andito pa naman po yung sa lugar. Hindi pa naman po yung naalis kung naman po ang kanya. Ano sir, kalibrinin ba ang ginamit po tabi sir? So, base din po doon sir, sa nakuha namin mga Islam, doon sir sa kuhan po, doon sa katawan ng biktima. So, lumalabas po ito sir, doon sa kanya rin po sir, parang sir, well-git shot, yung well-git sir, yung shot shell. Yung shotgun po sir, yung tapan po. Kasi may mga bulitas yung mga shotgun, improvised shotgun. Probably mga homemade, mga improvised. Sumpak. Oo. Sir, pero ang tama kan victim po tabi itong nagadaan. So ang minahamang po duman is ang ako rin duman po sa necropsy na bilang po kami ating physician is nasa 8 kong tama itong mga kanyang mga bulitas. Oo, 8. No? Okay. Sir Ryan, salamat po tabi sir. Maray na aga. Salamat po. Sige po, salamat po. So yan, Sir Jonel, sa to yung pakikipag-ulay kay Major, kuyang palan, kadanan sarong tao, kan ini badilon kan sabi ng suspect. So, anto? Sumpak. Improvised shotgun. Oo. Itong kadakulan bulitas. Kuyan palangkayan. Mga Ang gamit kaya nitong ang gamit kaya nitong bala sa sa shotgun. Pero aron sa mga sikyo sa bangko. Kuyang kayan, bala. So tabi sa Junil sa tuya pang dagdag na impormasyon gikan sa banwaheng limanan, ako man si Saliba, basta barita, sigurado. PBS, Basta Bareta, sigurado. Salamat tabi sa imo Sir Ed Saliba kan sa imong heras na impormasyon asin man ki Major Ryan Bagalaksa kan Ragay Camarines ang Chief of Police dyan. Marahin na aga ki Sir Edwin De La Torre, ki Mama Julieta Marmula Noora. Good morning po. Okay lang digdi si Pastor. Ayos lang. Mayo man po nin kaulay na chicks. Ano? Ika talaga. Ayaw man po. Okay yan. Good boy po yan. Oy, marahay na aga ki Sir Luis San Jose Jr. Marahay na aga po dyan sa parte mismo kan Banuan ken Kamaligan. Inabot na naman kay kita nin oras, mga tugang din na pamamaaram, digdi po sa laog kan na programa naman sa mga kababayan ta. Marahay na aga po and pabutan tanin na pasasalamat ang mahal na Diyos. Ninulit tapig ibahan na naman kita, giniyahan kita na matapos po
anda sa tuya pong obligasyon trabaho ngunya na aldaw. Salamat po. Oya po an sa tuyang Daily Bread ngunya na oras. Ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Tungkol sa kanyang pagiging tao, siya ipinanganak mula sa lahi ni David. At tungkol naman sa espiritu ng kabanalan, ipinahayag siya bilang anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, Aklat ng Roma 1:3-4. Ano mga tugang yan po ang sa tuyang Daily Bread ngunya na pagkaaga. Amen. Salamat sa mahal na Diyos. Siyempre, sa gabos niya ito mga pagiriba, yaon dyan kay ba niya ito sa Engineering Department, si Sir Stephen Pavi, si Sir Serge Marmol, asin man si Chief Engineer Ariel Camarote. Matugang ako po si Pitik Junel Cuba, mabalos po kansedo pong pagantabay. Salamat po, mapasatuya pulugodan biyaya, patin bendisyon kan mahal na Diyos. Basta Bareta, sigurado.